Hello partners, magandang araw. Welcome ulit sa ating next video. Tungkol pa rin po sa supplemental budget. Ang next naman po ay pag-usapan po natin ang form ng annual investment plan. No? So kung maalala niyo, kung napanood niyo na po yung aking mga ibang video about kung paano mag-form ng annual budget po sa barangay. Isa po sa mga form doon, ito nga po yung annual investment plan. So ito po yung dito po kasi nakalagay kung ano po yung plan natin sa loob ng isang taon para po sa isang budget year. So nakalagay po diyan kung ano po yung mga kailangan natin pagkagastusan. Kaya nga nakalagay siya is investment plan, kung ano po yung plan. So kung halimbawa po magkakaroon tayo ng supplemental budget, kailangan po natin yung form na to, yung investment plan na kasama doon sa pagkakagastusan natin. For example, kung nandyan siya sa investment plan na yan, sa ating annual budget, no, sa barangay annual budget, nandun na po yan yung ating investment plan. Pwedeng i-xerox na lang po natin para makita na kung para saan po ba o kung nandun yung ating pagkakagastusan para sa supplemental na gagawin natin. No? So, tingnan po natin yung form. Ito po siya, no? Ang ilalagay lang po dito is calendar year, kung anong calendar year po yung gusto nyong yung nag-ano kayo ng supplemental. Ang calendar year 2023, for example, supplemental annual investment plan or supplemental budget number, anong supplemental budget number po. Then, program project activity by sector as of. So, kung anong month po kayo mag-supplement. No? Kung kunwari, April kayo nag-supplement, so ilalagay nyo po dyan April 2023. Then, ilalagay ang barangay. Ito pong AIP, ito po yung annual investment plan reference. Makikita po natin yan dun sa ating budget nga, no, sa annual budget. Meron po yan mga nakalagay na reference. So, nandyan po yan. Hindi ko na lang po nilagay, no. Then, program or project activity, kung ano po ba yung paglalaanan na program. So dito nga po is yung seminar and training or yung supplies and materials sa MOE. Then, implementing office, sangguniang barangay, date mag-start. O kung kailan kayo mag-start pag halimbawa nakuha na i-supplement na yung budget, then kailan mako-complete yung inyong paglalaanan ng budget, no? So dito, expected output, performance indicator, si punong barangay, si barangay treasurer. Okay? So target, wala nang nakalagay na target. Funding source, so galing nga po sa unappropriated surplus, no? Then ito po ay magiging gagamitin sa MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses. Kaya nasa MOOE po siya nakatapat. So kung gagamitin niyo po sa personal services, dito ilalagay. Kung sa capital outlay, dito ilalagay. No? Then, total, kung magkano yung total, yan po. So, total brought forward is 100,000. So, ganun lang po. Okay? So, ito po ay i-prepare ni Barangay Secretary. Then nakasign din po si CCA, si Chairman Kagawad, Chairman on Committee on Appropriations, din si punong barangay. So tatlo po silang nakasign dyan. Then may ilalagay ang date. Okay? So yon, annual investment plan. So partners, another video po sa susunod. Thank you very much and God bless.